At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 182 para kay kalbo natin. At ayan, huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At kahapon nga ay dito tayo natapos. Yung pagsabi ni Siege dyan sa mga ibang heroes pa, yung patungkol kay Blast na hinahabol niya at patuloy niyang kinakalaban simula pa ng 20 years, etong god na na-encounter nila. At now, ang continuation niya is eto naman na. So dito ay tuloy nga sa pagkukwento etong si Siege at sabi niya nga dyan na si Blast meron siyang kapartner at meron siyang ibang mga kasamahan pa at ang ginagawa nila, kinokolekta nila etong cube na to na kung saan may kakayanan niyan para gawing halimaw yung mga tao. At eto nga ngayon pinakita na etong partner ni Blast pero hindi pa pinapangalanan dito kung sino etong partner dyan ni Blast. At so eto ngayon salita lang si Flashy, sabi niya nga dyan na familiar siya dyan sa cube na yan kasi nga nakita na nilang dalawa yan ni Saitama. At eto nga tuloy ni Siege na etong cube na to, ang tawag nila dyan artifact at eto yung ginagamit nila para nga makakontak at para makipag-usap dun sa entity na god. At ngayon, etong si Blast pati na yung kanyang mga kasamahan, ginagather nga nila itong mga mysterious cube na to kasi nga diba sabi nito ni Blast, marami yung cube na yan, hindi lang yung iisa at ginagather nila yan para i-analyze ng maigi yan. But then, eto nga ngayon, 2 years ago yung nakakalipas, habang kinakalaban ni Blast etong si Elder Centipede, ay bigla nang ang lobas rito etong god at directly nang in-approach etong si Blast ngayon dyan. So dito ganun pa rin, ino-offera ng god na to etong si Blast ng kapangyarihan pero hindi yan tinanggap ni Blast. At eto nga ngayon nagulat etong si Seki nga, sabi niya nga dyan first time nilang narinig yung patungkol sa balita na nga na yan. At yun pa, sabi nga ni Siege dito na talagang nahihirapan si Blast sa pakikipaglaban dun sa god kasi nga di niya tinanggap yung kapangyarihan, so kaya yun naglaban sila. At eto nga ngayon tuloy dito ni Siege na eto dumating yung point na kung saan yung Hero Association talagang di sila mananalo kahit daw pagtamasamahin pa yung buong pwersa ng Hero Association, wala silang magagawa laban sa entity na god na yan. At for starters nga raw, hindi nga raw madetect ng Hero Association yung hero na yan, so walang signal silang nakikita. At eto nga ngayon, napag-isip-isip nga raw ni Blast na magiging delikado yan kung ipapaalam pa nila yan sa ibang mga hero saka sa ibang staff pa ng Hero Association. Kasi sa isip nila, kapag walang nakakaalam sa god ay baka mabawasan daw yung ginagawang pag-target ng god sa kung sino-sino lalo na sa mga heroes. So kaya ito nagpasya sila na si Blast na lang daw yung mag-isang kakalaban at hunt dun sa entity god at syempre ginawa niya yan para protektahan yung lahat. So dito nga sabi ni Siege, hindi niya na sinabi yan sa kanyang mga seniors dahil unang-una di naman daw maniniwala yung mga yun patungkol dyan sa god at saka iisipin lang daw nila na reason lang yan, nag-excuse lang etong si Blast kaya niya napakawalan o napataka si Elder Centipede. Pero yan yung dahilan kaya nag-disappear etong si Blast. So pinalabas na lang daw nila dyan na biglang naglaho etong si Blast out of nowhere. At din pagkatapos nga niya na ito nga ngayon salita na itong si Flashy, sabi niya nga dyan na alam niya naman na meron talagang rason itong si Blast kung bakit nga hindi siya nagpapakita, pero di niya akalain na ganyan palang kabigat yung dahilan nga nito ni Blast. At ito nga sabi ni Zombie Man na ang tindi ni Blast kasi nga nakikipaggera daw siya nang siya lang mag-isa laban dun sa entity god. Pero ito nga sagot na itong si Geno, sabi niya nga dyan pero actually lang yan, sayang sabi niya ganyan. So ito ngayon napalingon itong si Zombie Man at eto tuloy nga dito ni Genos dahil kung eto raw issue na to nasabi nila ng maaga-aga pa, yung Master Saitama niya aka si Cape Baldi na-resolbahan na yun nasolusyonan na yung problema nilang yan. At eto nga ngayon sagot na itong si Siege, sabi niya nga dyan na hindi ganun, di raw naiintindihan ni Genos kasi ganito yan, kaya raw si Blast yung nakikipaglaban dun sa god kasi may ability si Blast na kaya niyang manipulahin yung time and space at walang ibang hero yung may kayang gumawa nun, si Blast lang. But then ito nga ngayon biglang nilapag ni Genos itong kanyang core, sabay sabi niya nga dyan ganun ba? Sabi niya ganyan. At ito nga ngayon ngingiti-ngiti na itong si Genos, sabay sabi niya nga dyan na itong sasabihin niya hindi niya nasama yan sa report niya pero may alam siyang paraan para maayos na itong problemang to. At ito nga ngayon nagsimula magkwento itong si Genos at ito nga talagang nagugulat itong sila si yung mga ibang heroes sa sinasabi nito ni Genos. At ito nga sinabi niya
kung ano yung nangyari sa laban nga ni Saitama at saka nga ni Garo. So sinabi niya nga rito na lahat silang heroes na nandoon namatay, pero etong si Master Saitama niya, siya yung talagang tumalo kay Garo. At eto nga ngayon, pinapawis dito etong sila Zombie Man, etong sila Siege, dahil 4 na oras, sobrang tagal, ang haba ng reporting na ginawa nga ni Genos. At eto nga ngayon si Amay Mask, nawala na kasi nga yung schedule niya masyadong hectic. At pagkatapos nga niyan, eto nga ngayon, tapos na etong reporting dyan ni Genos. At 90% nga nung kanyang sinabi, lahat patungkol kay Saitama. Pero yun nga, bigla nang tinawag si Flashy. Sabi niya nga dyan, Flashy, natutulog ka pa. So yun, so nagising etong si Flashy. At ito nga sabi ni Genos, di ba sa isang ninja, importante yung mga intel dyan yung mga info. So bakit daw siya natutulog? So ito sabi nga ni Flashy, yung mga kinukuha nilang mga info, mga importante lang yan. So kaya nga ito, nagalit itong si Genos. Sabi niya nga dyan, wag sabihin ito ni Flashy Flash na meron pang mas importante kaysa dyan sa Master Saitama niya. So talaga naman, kala mo Diyos na ito si Saitama. Pero yun nga, inaawat sila dito ni Zombie Man. But then ito nga ngayon, ay pinapawis itong si Sekingal, di siya makapaniwala Sabi niya nga dyan, na sinasabi ni Genos na yung si Saitama pumunta sa buwan, tapos dinestroy yung buwan, at ayun, tinalo niya si Garo. Pero ang ginawa niya, binalik niya yung oras, ni-reverse niya yung time, kaya nabago yung history at nailigtas niya pati yung ibang mga heroes pa. So ito talagang di makapaniwala rito itong dalawa. At ito nga, salita din ito si Flashy. Sabi niya nga dyan na kahit siya hindi makapaniwala kasi yung sabi nga nung nakararami, yung limit ng lakas ni King ay nagagawa niya o kaya niyang gawin punching bag yung buwan. So ganun lang sa lupit, kaya ni King gawin daw punching bag yung buwan. Pero ngayon ito si Saitama, sabi nga ni Genos, sinira niya, dinestroy niya yung buong Jupiter. At ito nga ngayon, biglang salita na ito si Siege. Sabi niya nga dyan, sige, i-set aside muna nila itong kwento ni Genos, pero dapat i-confirm muna nila dyan kay Cape Baldi o kay Saitama na siya talaga yung tumalo kay Garo. At ito nga ngayon, sagot itong si Genos. Sabi niya nga dyan, yun nga lang, apparently yung midway na yung half ng battle ni Saitama dun kay Garo, di na raw naaalala yun nung kanyang master. So kasama dun syempre yung napunta nga sila sa may outer space. So kaya nga ito, nagugulat itong si Sekingal kasi paano na i-confirm yan kay Saitama. So kaya nga ito, sabi nga rito ni Flashy, kung gusto raw ni Genos na iangat yung kanyang master Saitama, siguro dapat gumawa pa siya ng mas magandang kasinungalingan, ng mas magandang kwento. Sabi ng ganyan. So nagagalit itong si Genos. So itong si Zombie Man inaawat itong si Flashy. But then ito nga ngayon, sagot itong si Zombie Man. Sabi niya nga dyan, okay sige, ganito, kung di nila ma-confirm kay Saitama, si Garo na lang yung tanungin nila kasi di ba daw pumunta naman sumuko na si Garo sa pulisya at ayun nga kasama niya si Silver Fang. So yun, sabi niya, ano ba yung report doon ng polis, ano yung sinabi sa kanila ni Garo. So ito, sagot itong si Sekingal. Sabi niya nga dyan, yun din apparently yung laban ni Garo dyan kay Saitama, di niya na rin daw natatandaan. Sabi niya ganyan. So yun, sabi nga rito ni Zombie Man, ano ba naman yun? Bakit kung ano pa yung part na importante, yun pa yung nakalimutan nila. So parehas sila ni Saitama, ang naaalala lang nila yung nandun lang sila sa surface, nasa planet Earth lang sila. Tapos yung umalis na sila dun sa planet Earth ay hindi na yan, medyo wala na sa utak nila, borado na. But then pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon, sabi nga nila, isa lang yung sigurado dito, na sabi nga ni Blast, etong god na to napapadalas yung pag-interact sa dimension na to dahil may something na kumukuha ng attention nito. So nag-a-attract daw ng attention nito ng god na to. So kaya nga ito, sabi nga rito nila Flashy, ano naman yung bagay na yun na nag-a-attract sa attention nga ng god? So ito, sabi nga ni Siege, actually hindi pa nila alam, under investigation pa yan. Kaya nga, dahil dyan, dapat ang gawin nila, mas maging matibay sila at dapat maging iisa sila. So kaya nga ito, dali-dali biglang tayo itong si Genos. Sabi niya nga dyan, sige kung ganun, inaasahan niya na talagang magkakaroon ng unity dito nga sa kanilang organization. So yun, dito pinapawis ng konti itong si Siege. But then maya pa, ito nga, sinukbit na ni Genos yung kanyang bag, paalis na siya. Sabi niya nga dyan, kapag merong info o details itong si Blast patungkol dun sa entity na God, kontakin daw kaagad nila si Master Saitama niya dahil si Master niya lang daw yung makakaresolba sa problema na yan. At ito nga ngayon, tuloy nang umalis itong si Genos. Parang tatampo rito si Genos kasi nga hindi sila naniniwala sa sinasabi niya. But then ito nga ngayon, salita din ito si Flash at tumayo na nga rin siya. Sabi niya nga dyan na sige, pakisabi daw kay Blast na dalian niya, talunin niya na yung God na yan dahil kakalabanin niya pa raw itong si Flashy Flash. Sa pagsisisihan daw ni Blast yung ginawa niyang pagpunta rito sa likuran ni Flashy. Sa siguro naalala niyo naman yung eksena na yon.
yon. Pero ito nga, yosi-yosi na lang dito. Ito si Zombie Man, wala siyang magawa eh. Sabay sabi niya nga dyan, nako Unity, mahirap yan, malabo dito raw yan sa organization nila. Kasi nga, yung mga S-Class hero, di naman talaga na ipagtulungan yan. Pero ito maya-maya, naalala niya yung sinabi sa kanya ni Dr. Genius na kung saan may isang lalaki, may isang tao na nalagas yung kanyang buhok, kapalit noon ay yung natanggal niya yung kanyang limiter. At wag daw mag-alala, ito si Zombie Man, dahil balang araw makikita niya raw eh yung sinasabi ni Dr. Genius, dahil yung lalaki na yon isang hero din daw. At ito nga naaalala niya dan, itong si Kalbo natin. At ito ngayon, sabi nga rito ni Zombie Man sa isip-isip niya, isang tao na walang limit. At pagkatapos nga niya ay biglang talon dito ulit kay Flashy Flash. So sabi niya nga rito na yung una akala niya si Saitama ayan yung disipulo ni Genos, pero baliktad pala, si Genos yung disipulo ni Saitama. At ito tuloy niya nga, pero kasi si Genos biased din eh, kaya baka mamaya nag-exaggerate lang siya sa pagkukwento na talagang sobrang lakas yung si Master Saitama niya. Pero ito nga, biglang naalala ni Flashy yung pakikipaglaban nito ni Saitama, kasi nga di ba nagsamang dalawan to eh dun sa may tunnel. So nakita niya kung gaano kabilis itong si Saitama at saka yung lakas din yan. So kaya nga ito, napapaisip si Flashy, sabi niya nga dyan, o di naman kaya baka mamaya isang rough gem lang itong si Saitama, at kapag napolish yan ay talaga naman magniningning yan, talaga magliliwanag siya. At pagkatapos nga nito ay biglang talo naman dito kay Ame Mask, dahil eto nga inoobserbahan niya rin o inaaral niya itong si Saitama. Sabi niya nga dyan na si Cyborg Demon Genos ay talagang ubod din siya ng lakas eh, na maganda raw eh yung kanyang standing bilang isang S-Class hero, at talagang ina-acknowledge ni Ame Mask yung lakas na tinatagay ni Genos. Pero ganun pa man rin, wino-worship daw ni Genos etong kalbo na to. So ibig sabihin may something daw talaga dito kay Bald Cape na to. At eto nga ngayon, sabi nga rito ni Ame Mask sa loob-loob niya, isang ideal hero. At then pagkatapos nga niya na eto nga, tuloy ngayon sa pag-andar dyan etong sasakyan. At then after nito is yan guys. So hanggang dito lang etong si episode 182 natin. So yan, bago tayo matapos, eto nga po muna, good news muna tayo para sa mga ka-hunters ko dyan, dahil confirmed na natapos na ni Togashi itong manuscript para nga sa next chapter na to ni Hunter. So kaya yan, ay isang tabi muna natin si Black Clover guys, pasensya na. So gagawin natin siya pero doon sa may kabilang channel, at ito ipapalit natin si Hunter kasi ito yung main talaga natin eh sa channel na to. So alam mo yan, nung mga nauna-una na year 2017 pa, yan pa yung una kong ginawa ay si Hunter. So yun, so simulan natin sa kung saan natapos sa anime hanggang sa maabot natin yung pinaka-latest na chapter nga nito. So yun na naman, at ulit ay maraming salamat guys sa walang samang pagsuporta sa channel natin at sa panonood dito kay Kalbo natin. So ayan, ay lagi mag-ingat, God bless nila lahat at kita-kits tayo ulit.